The Boss Husband. Credit to the author. 166 hanggang 70. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang relasyon nina Roslyn at Justin ay halos isang sikreto, kaya ang katotohanang may pumunta sa Roslyn Bar upang hanapin si Justin, ay tiyak na umagaw sa atensyon ni Justin. WHO. Chanel. Kinagat ni Roslyn ang kanyang mga labi at gumawa ng mapanlinlang na ngiti. Si Justin ay nagsayang ng maraming brain power para malaman at sa wakas ay nagawa niyang malaman kung sino si Chanel. Yan si Deacon. Sa araw ng pagpatay sa mga pinuno ng West Union Society, ang dahilan kung bakit walang direktang paghaharap kay Darkwater ay dahil sa napakagandang performance ni Miss Chanel. Sa totoo lang, maliban sa mapanuksong mga tingin na ibinigay ni Chanel sa kanya na mahirap tiisin, medyo maganda ang opinyon ni Justin kay Deacon. Ano ang pinunta niya dito? Nang makita ang mukha ni Justin na parang kaharap ang isang malaking kalaban, tumawa si Roslyn. Hindi ko rin alam, si Miss Chanel ay nabigla sa paglabas dito para makita ka, ngunit nagkataon lang na nasa business trip ka, kaya pumunta siya dito para sa wala. Sa susunod na dumating siya, dapat mong sabihin sa kanya na maghanap ng isang taong may parehong interes sa kanya, hindi ako interesado. Sabi ni Justin na medyo mapatla ang mukha. Pilyong sagot ni Roslyn, napakaganda ng Miss Chanel na iyon, bilang isang babae kahit ako ay humahanga sa kanya at nagseselos, ngunit ang isang lecher na tulad mo ay hindi tinutokso. Naramdaman ni Justin na spoiled niya ang babaeng ito, hindi niya ito dinidisiplina ng mabuti, kaya agad siyang bumangon at binuhat siya, at idiniin siya sa kanyang mga hita. Itinaas niya ang kanyang kamay at inihampas ito patungo sa kanyang mabilog at patas na puwitan. Smack smack smack. Sa tatlong magkasunod na tama, nagsimulang lumabas ang pulang palm print, nanginginig ang kanyang puwet, dahilan para mapaungol si Roslyn ng 3 beses. Namumula ang kanyang mukha, at namumula ang kanyang mga mata. Naglakas loob ka pa bang magsabi ng higit pa? Tanong ni Justin habang nagkukunwaring galit. Nahihiyang umiling si Roslyn, pagkatapos ay lovably pouted, ngunit nanatili pa rin ang nakangiting ekspresyon sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Justin sa loob. Sa mga araw na ito, ang mga nakakatakot ay hindi ang mga brutes, ngunit ang mga magiliw tulad ni Deacon. Katulad ng mga makajos na martial arts na iyon na sumasalungat sa lakas sa pamamagitan ng lambot, at walang hugis na tinatalo ang mga may anyo, dahilan para manginig siya sa takot sa loob. Ang pagiging gwapo ay talagang isang uri ng krimen. Matapos yakapin si Roslyn para matulog, kailangan pa rin ni Justin na magtrabaho ng masunurin. Sa totoo lang, nitong nakaraang linggo ay hindi niya nakita ang mga kasamahan niyang babae, at medyo na-miss niya ang mga ito dahil boring siyang lalaki. Inihakot ang malalaki at maliliit na bag ng almusal sa opisina, natuklasan ni Justin na ang bilang ng mga tao sa opisina ay lumiit, maraming upuan ang walang laman. Guguluhan, tinanong niya si Kathy kung ano ang nangyari. Si Kathy na nakabaon sa kanyang ulo sa mga dokumento ay napansin si Justin, at nagpout sa kalungkutan. Justin, sa wakas nandito ka na, hindi mo alam kung gaano kalaki ang hirap na dinaranas nating magkakapatid nitong mga nakaraang araw. Magsisimula na ang fashion show ng Taglagas, at sapat na para maging abala kami sa pagtakbo. Hindi ko alam kung anong malaking proyekto ang pinaplano ng kumpanya, hinimok kami ni Sis Mingayo na habulin ang mga utang na hindi pa nababayaran, at ginawa pa itong isang compulsory mission para sa lahat. Paikot-ikot kaming tumatakbo na parang mga langaw na walang ulo. Alam ni Justin ang nasa loob na kwento, ang pakikipagtulungan sa Changlin Media at Mayon Corporation ang nangangailangan ng malaking halaga ng pondo na itinapon, kaya naman naging sobrang abala ang mga PR ladies na ito. Mahalaga na bago mapirmahan ang kontrata, hindi ito dapat isa publiko, kaya naging abala ang mga kaawa-awang babaeng ito ngunit walang ideya kung bakit. Almusal. Nakita ni Kathy ang mga bag na hawak ni Justin, at nagningning ang kanyang malalaking magagandang mata. Direkta niyang kinuha ang isang bag ng fried buns, at masayang nagsimulang kumain. Mula sa paraan ng iyong pagkain, malamang na hindi ka nakapag-almusal noong mga nakaraang araw. Sumakit ang puso ni Justin.
Nakaumbok ang bibig ni Kathy, ano ang sinasabi mo? Sanay na kaming lahat sa almusal na dala mo, at nakalimutan na naming bumili ng almusal. Nasiyahan si Justin sa sagot na ito, hindi niya inaasahan na mayroon siyang ganoong kaalagang posisyon, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kasiyahan. Pagkatapos mamahaji ng almusal, bumalik siya sa kanyang upuan, at nakita si Hannah na nakasuot ng light pink na suit. Ang kanyang buhok ay nakasabit sa kanyang balikat at nakadikit sa isang dilaw na hair clip. Ang kanyang mga binti ay nasa isang pares ng kaakit-akit at mapang-akit na itim na medyas. Ang lahat ng ito ay nagpamukha sa kanya na mas masigla kaysa sa nakaraan, at tila nakalimutan na niya ang kanyang nakaraan na nasa isang malamig at marahas na pamilya. Nakita ni Hannah Lane si Justin na bumalik, at tumingin sa kanya na may nahihiyang ngiti, naging maayos ba ang business trip mo? Hindi ko masasabing naging maayos, pero natupad ang misyon. Imbes na nag-aalala ako sa iyo, naayos na ba ang bagay na iyon? Tumigil si Hannah sa pagngiti, at mahigpit na tumango, wala na akong relasyon sa iyo family, at natapos na ang mga pamamaraan ng diborsyo. Bagaman hindi natapos ang mga bagay sa isang magandang tala, at least hindi ako magdusa. Kung ang mga tao ng kanilang pamilya, lalo na si Yu Wei, ay darating para guluhin ka, sabihin mo lang sa akin. By the way, kamusta ang kalagayan ng tatay mo? Nagpapasalamat na sinabi ni Hannah, huwag mag-alala, ang magkapatid na iyon ay natakot kay Boss Lysander, at hindi mapalagay kung ang negosyo ng kanilang pamilya ay puwersahang kukunin. Ang tatay ko naman, sabi ng doktor, nakahanap na siya ng organ donor. Sapat na rin ang pondo ngayon, kaya plano naming gawin ang operasyon sa loob ng ilang araw, kapag maayos na ang kalagayan ng tatay ko. Ang rate ng tagumpay ay napakataas. Ito ay lahat salamat sa iyo na mayroon kaming aming kasalukuyang sitwasyon. Sa halip, salamat sa CEO, ang ginawa ko lang ay makipag-usap at itaboy ang ilang mga langaw. Walang pakialam na ngumiti si Justin. Hindi naman pareho. Kung hindi dahil sa iyo, wala akong lakas para maglakad ng ganito kalayo. Biglang ngumiti si Hannah, kung noong sinaunang panahon, kailangan ko bang ayalay ang buhay ko sa iyo? 166 hanggang 2. Awkward na hinimas ni Justin ang kanyang ilong, hindi tayo maaaring maglaro sa ganitong paraan, inaakit mo ako sa sandaling bumalik ako. I'm already a loose woman, hindi na bagay sa akin ang pagiging reserved ng isang babae. Mature na kaming mga tao, kung gusto naming manligaw ay dapat na lang kami. Nakangiting pang-aasar ni Hannah. Lumitaw sa kanyang isipan ang eksena ni Justin na idinikit ang kanyang kamay sa lacy panty ni Hannah. Nang makita ang mature na dilag na kakahiwalay lang, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting init sa loob. Hindi dahil nagiging malikot si Justin sa tuwing nakakakita siya ng babae, wala rin siyang magawa. Dahil sa kakaibang karamdaman, maliban sa pananakit na nagparamdam sa kanya na para siyang nakagapos, mayroon ding kakaibang epekto. Halimbawa, sa pakikipagtalik, sobrang taas ng tibay niya, ito rin ang dahilan kung bakit hindi nakayanan ni Roslyn na may magandang katawan. Nagkaroon din ng isa pang side effect na kung saan ay ang kawalan ng kontrol ng mga hormones na ginagawang mahirap tanggihan ang pang-aakit ng mga kababaihan. Ito rin ay maaaring dahil sa nagiging mutated ang nerve sa kanyang utak. Kung hindi, sa karakter ni Justin, maaaring naitulak na niya ang mga inosenteng babae na iyon tulad ni na Jinky at Dawson Tang sa malayo, bakit nagdadala ng labis na gulo sa kanyang sarili at patuloy na nasa gusot. Habang iniisip niya iyon ay biglang tumunog ang phone niya. Kung titingnang mabuti, si Jinky pala ang tumawag. Hello, Jinky. Nakahinga ng maluwag si Jinky na nasa tawag, sinabi niya na may pag-ungol na tono, Kuya Gibson, bakit hindi ka makontak sa loob ng maraming araw? Nag-aalala ako na may nangyari sa iyo. Natigilan si Justin, ang teleponong ito ay ibinigay sa kanya ni Marian, at hindi niya ito naisip. Hindi niya inaasahan na hindi matawagan ang telepono kaagad pagkatapos niyang umalis papuntang Hong Kong. Masyadong kuripot si Marian, di ba? Napakaraming pera niya kaya hindi niya kayang gastusin ang lahat, ngunit hindi siya handang magbayad para sa pagromang. Ngunit napagkamalan niya si Marian. Ang isang bagay tulad ng pagkakaroon ng isang telepono ay natural na hindi ginawa ni Marian mismo, siya ay nagtalaga ng gawain sa isang taong nasa ilalim niya. Hindi tinukoy ng CEO kung paano niya gustong gawin ang mga bagay-bagay, kaya maaari na lang nilang gumawa ng sapat na trabaho at ibulsa ang natitirang pera.
Walang magawa si Justin kundi magbigay ng maikling paliwanag na siya ay nasa Hong Kong para sa isang business trip, pagkatapos ay tinanong si Jinky kung ano ang problema. Hindi nagpatuloy si Jinky sa pag-uudyok, at direktang sinabi, gusto kong sabihin sa iyo na lumipat na ako ng bahay. Dati, sinabi na niya na gusto na niyang umalis, para maiwasan ang patuloy na paghabol sa kanya ng kanyang ina na umibig at magpakasal. It was unexpected na napakabilis talagang nakaalis ng brat na ito. Siya ay magandang binibini na naninirahan sa isang malaking lungsod, kahit na malayo siya sa kanyang mga magulang, ito ay lubos na naiiba. Maging ito ay pang-araw-araw na gawain o kaligtasan, pareho ay hindi dapat baliwalain. Agad na tinanong ni Justin kung saan siya lumipat, at tumawa si Jinky na sumagot, naaalala mo ba ang orphanage na dinala ko sa iyo dati, Kuya Gibson? Ito ay sa paligid na iyon, kung saan mayroong isang lugar na may mga blok ng 10 palapag na mga gusali. Nagrente ako ng 1-bedroom apartment na nagkakahalaga ng 1,000 Zenica dollars bawat buwan. Bagamat medyo mahal, mayroon itong maayos na kasangkapan at nasa magandang lokasyon. Higit sa lahat, maginhawang makarating sa paaralan sakay ng bus, at maaari rin akong pumunta sa orphanage para bisitahin ang mga bata ng madalas. Si Justin ay hindi malinaw kung gaano kalaki ang kinita ni Jinky, ngunit ang upa na 1,000 bawat buwan ay tiyak na hindi mura para sa isang batang guro. Maglalaan ako ng ilang oras para tingnan, may kailangan ka ba para matulungan kita? Nag-alala si Justin dahil inalagaan niya ang babaeng ito na nakilala niya simula nang bumalik siya sa bansa na parang kapatid. Mabilis na sumagot si Jinky na hindi niya kailangan ng tulong, Kuya Gibson, hindi ko pa natatapos ang pag-aayos ng apartment. I'm just notifying you, para maiwasan mo na sisihin mo ako sa hindi pag-inform sa'yo kanina. Ito ay tiyak dahil hindi ka pa tapos sa muling pag-aayos kaya dapat akong pumunta at tulungan ka kung kailangan mo ito. Mayroon ding seguridad sa lugar na napakahalaga. Sinabi ni Justin sa isang tono na hindi pinapayagan ang pagtanggi. Tahimik sandali si Jinky, pagkatapos ay marahang sumang-ayon. Maliwanag na ang pagtanggap ng pangangalaga ay nagpasaya sa kanya. Matapos tapusin ang tawag, naisip ni Justin na tulungan si Jinky sa kanyang bagong tahanan dahil tiyak na hindi ito mura. Minsang naisip niya ang pera, naalala niya ang panahon kung saan nakatanggap siya ng tseke ng $1,000,000 mula sa namatay na si Marlon noong nanalo siya sa sugal sa Hong Kong. Oras na para ay deposito niya ang pera sa kanyang bank account. Pinagmamasdan si Justin na kakaupo lang ay muling tumayo para umalis, nagdududang nagtanong si Hannah, babae. Well, sa palagay ko masasabi mo iyan, ngunit siya ay anak ng matandang kaibigan. Sabi ni Justin. Tulad ng inaasahan, ang mga batang babae ay kaakit-akit, kaming mga matatandang babae ay hindi na kaakit-akit. Nagreklamo si Hannah. Lumapit si Justin sa kanya, at kinurot ang malambot na pisngi ni Hannah, kamusta ka na? Napaka-juicy pa rin ang pisngi mo. Hannah coquettishly rolled her eyes at him, huwag mong subukang magpakasariwa sa akin, sa tingin mo ba gusto kong hawakan mo ako? Magwala ka magwala. Pilit na ngumiti si Justin. Ganyan din ang mga babae, kapag hindi mo siya hinahawakan, liligawan ka niya, kapag hinawakan mo siya, mali at hindi kontento ang mararamdaman niya. Ang nasa bahay at ang nasa labas ay parehong mahirap pagsilbihan. Malungkot na naisip ni Justin. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Justin sa punong tanggapan ng Zenica Bank sakay ng kotse. Ang lokasyon ay nasa isang maunlad na distrito ng negosyo, na may mabigat na trapiko ng mga tao at mga sasakyan, na tila maingay at masigla. Pumasok siya sa main hall ng bangko, at wala masyadong tao sa loob. Mayroong humigit kumulang higit sa 12 mga customer, na may maliit na bilang na nakaupo sa lounge. Pagkatapos mangolekta ng numero, umupo si Justin sa lounge para hintayin din ang kanyang turn. Uupo pa lang siya, bigla niyang napansin na may kakilala sa katabing upuan niya at nakangiti sa kanya ang taong ito. 167 hanggang 1, binibigyan mo ba ako o hindi? Isang magandang bodycon na damit na may V-shape na kwelyo na nagpapakita ng mga bahagi ng mga suso. Hindi siya nagsuot ng bra, walang bakas ng anumang bagay sa ilalim ng damit habang ang mga bahagi ng kanyang snow white na balat sa kanyang dibdib ay nahayag. Kailangang nakasuot siya ng stick o na bra para pigilan ang mga ito sa masyadong marahas na pagyanig.
Nakasuot siya ng flats na may laces na bumagay sa kanyang itim na handbag. Ang kanyang mahaba at itim na buhok ay maayos na nakatali at siya ay may asul at puting guhit na beret. Nagbigay siya ng impresyon ng isang office lady na nakasuot ng fashionable stewardess hat. Sa tuwing makikilala niya itong magandang babae na si Teresa na hindi alam ang edad, mararamdaman ni Justin na makakita ng bago at bago. Pero syempre, dahil sa sobrang layunin nilang unang pagkikita, medyo awkward pa rin si Justin. Nagkataon lang, Mr. Gibson. Si Teresa Dawson sa kabilang banda ay hindi naman awkward. Tila naging madali para sa boss ng high-end na leisure center na ito na harapin at harapin ang sinumang estranghero. Binigyan siya ni Justin ng isang nakakahiyang ngiti. Naroon si Talia sa huling pagkakataon na naging dahilan upang maging maayos ang pakikipag-usap sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay medyo napahiya siya, hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang gagawa sa bangko, Miss Tang. Tiyakpin ni Teresa ang kanyang bibig at tumawa, Mr. Gibson, kakaiba talaga itong mga salita mo, ihahayag mo ba sa iba ang iyong bank account at password? Si Justin ay nakatali sa dila, hindi dahil sa pakiramdam niya ay nagtatanong siya ng isang hanggal na tanong, sa halip ay dahil noong siya ay nasa ibang bansa, alam ni Justin na siya ay napakayaman. Kung ang listahan ng Forbes World Billionaires ay may kapangyarihang mag-imbestiga sa personal na halaga ng mga tao na nasa ibang antas ng lipunan, naniniwala si Justin na maaaring isa ito sa pinakamayamang bilyonaryo sa mundo. Sa kabilang banda, ang taong iyon na nagngangalang Bill Gates ay maaaring hindi makapasok sa nangungunang 10. Gayunpaman, mayroon siyang iba na namamahala sa kanyang kayamanan. Napagtanto na ngayon ni Justin na hindi niya alam kung magkano ang mayroon siya, at kung saan ito nanggaling. Iyon ang dahilan kung bakit hindi naisip ni Justin na ang mga mayayaman ay hindi pupunta sa bangko upang personal na ayusin ang mga bagay na iyon. Sa panahon na siya ay nasa Zenica, si Justin ay nakagawa ng napakakaunting mga biyahe sa bangko, at hindi gaanong alam kung paano gumagana ang mga bagay. Nakita ni Teresa na walang masabi si Justin, at naisip na hindi alam ni Justin ang mga ganoong bagay dahil isa lang siyang fuerte playboy. Hindi siya nagtagal sa paksang iyon, at sa halip ay iniabot ang kanyang kamay kay Justin at sinabing, bihira lang na nagkataon na magkita tayo, magkamayan tayo. Kaagad na inabot ni Justin ang kanyang kamay at nakipagkamay kay Teresa, ang pakiramdam ng kanyang malambot at creamy na balat ay nakakamangha. Ang edad ng isang babae, o kung gaano niya pinapanatili ang kanilang kalusugan ay madaling mahihinuha sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, ang mga kamay ni Teresa ay tulad ng mga kamay ng isang 16 na taong gulang, talagang nakakabaliw kung paano siya magkakaroon ng anak sa high school. Ngunit iyon ang kanyang pribadong bagay, si Justin ay tahimik lamang na naluluha kung paano ang asawa ni Teresa ay isang mapalad na tao. Upang magkaroon ng ganoon kagandang asawa, tiyak na ginugol niya ang kanyang huling daang buhay ng may kabaitan. Sa pag-iisip ng sarili niyang asawa, parang nagmumura si Justin. God knows when he will get to hold her hand, hindi na kailangang isipin pa ang pagkakaroon ng anak na mag-aaral sa high school. Nang matapos ang kanilang magalang na pananalita, umupo sila sa isang upuan ng layo sa isa't isa. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Walang interes si Teresa na makipag-chat sa isang playboy. Mula sa kanyang pananaw, maliban sa pagiging medyo malakas, walang bagay tungkol kay Justin na dapat pahalagahan. Sa kabilang banda, si Justin ay nahihiyang magsalita. Pagdating sa mga pamamaraan na ginawa sa counter ng bangko, kung hindi ito simpleng pag-withdraw o deposito, mangangailangan ito ng maraming oras. Matapos maghintay ng halos 20 minuto, na-broadcast ang mga numero ni Justin at Teresa. Halos magkasabay na pumunta ang dalawa sa kanilang mga counter, may suot na magalang na ngiti. Hello, paano ako makakapaglingkod? Nakangiting tanong ng isang babaeng teller na puno ng pekes ang mukha. Dumukot si Justin sa kanyang bulsa upang kunin ang bahagyang kulubot na tseke ng Zenica Bank, at ibinigay ito. Pakilipat ang pera sa aking bank account. Habang sinasabi niya iyon, kinuha ni Justin ang kanyang bank card at ibinigay ito. Nakangiting kinuha ng babaeng teller ang tseke kanina, ngunit nang makita niya ang string ng mga zero dito, dilat ang bibig at mga mata niya habang nakatitig dito. Miss, anong ginagawa mo? Hindi ba 1 milyon lang? Hinimok ni Justin, gusto pa rin niyang magmadaling bumalik sa yellow para maglaro.
Mabilis na sinagot siya ng babaeng teller na may patahimik na kilos, at sinabing may matigas na ngiti, "Mister, pakihinaan ang boses mo, huwag mong hayaang marinig ng iba. Hindi mo ba alam? Ang mga transaksyon na higit sa 20,000 ay nangangailangan ng appointment. Ang mga transaksyong higit sa 100,000 ay nangangailangan ng isa na pumunta sa customer service manager para sa isang serbisyo. Ang mayroon ka rito ay 1,000,000 na nangangailangan sa iyo na pumunta sa bahagi ng serbisyo ng kliyente ng VIP. Kung nag-book ka ng appointment ng maaga, maaaring kailanganin mo pa rin ang isang empleyado sa antas ng direktor upang ayusin ito, at maaaring kailanganin mong sumailalim sa ilang pagsisiyasat at pagsusuri." Hindi nasisiyahan si Justin nang sumagot siya, "Para saan ang lahat ng panuntunang iyon? Ang tseke ay totoo, ang pera ay akin, bakit ang iyong bangko ay nagmamalasakit ng labis?" Ngunit ito ang mga patakaran. Nasa dilema ang babaeng teller. Ang mga patakaran ay itinakda ng mga tao. Ang mga tao ay buhay, ang mga patakaran ay patay. Hindi mo ba kayang ipikit ang isang mata para sa isang customer? God ang customer, parang mas matanda ka sa akin ng ilang taon, bakit ang bait mo? Medyo hindi nasisiyahan si Justin. Sa kanya ang pera, ngunit napakahirap na gumastos ng sarili niyang pera, paano niya ito matiis? "How about this? I will now write a note stating that I personally asked of you to help me transfer the money into my account. If there's any trouble, it will all be on me. Ibibigay ko sa iyo ang aking pirma, fingerprint at kung ano pa man, okay?" Iiyak na ang babaeng teller. Anong klaseng customer ito? Ganito na ba lahat ng mayayaman ngayon? Nang hindi man lang alam kung paano magpa-appointment para sa isang transaksyon ng 1,000,000, dinala niya ang kulubot na zaking ito at nagkagulo sa counter. Pagpunta sa bangko, napag-usapan pa niyang magsulat ng note at fingerprints. 167 hanggang 2, binibigyan mo ba ako o hindi? "Sir, ako ay isang menor de edad na empleyado, at wala akong kapangyarihan na gawin ang mga ito, mangyaring huwag pahirapan ang mga bagay para sa akin. Paano ko ginagawang mahirap para sa iyo? Binibigyan kita ng pagkakataon na maranasan ang lamig ng paglipat ng 1,000,000 sa ibang account, sa pamamagitan lamang ng pag-type sa keyboard ng kaunti, mayroon kang kapangyarihang maglipat ng 1,000,000, gaano kasiya iyon?" Patuloy siyang hinihikayat ni Justin. Ayaw mawalan ng trabaho ang babaeng teller kaya naman determinado siyang umiling. Nagalit si Justin, inis na inis. Hinampis niya ang itim na marble counter, "Ibinibigay mo ba sa akin ang aking $1,000,000 o hindi?" Ang mga salitang ito ay binibigkas sa medyo malakas na boses, hindi lang si Teresa na gumagawa ng sarili niyang bagay sa malapit ang nakarinig nito, narinig din ito ng ibang mga customer, at narinig din ito ng mga security guard na nakatayo sa pintuan ng bangko. Wow! May isang tao na talagang nang-ahas na mangikil ng $1,000,000 na mag-isa sa sikat ng araw. Parehong mga salita ang nasa isip ng lahat. Natigilan si Teresa, ano ang nangyayari sa lalaking ito? Hindi man niya akalain na magaling ang lalaking ito, hindi niya inaasahan na aabot ito sa antas ng pang-aagaw ng pera. Agad namang lumapit ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng green na uniforme ng security guard. Hawak niya ang isang putot sa kanyang kamay, at tumingin kay Justin na may tame time at masamang tingin, "Mister, mangyaring huwag gumawa ng anumang bagay na labag sa batas, o agad kitang ibibigay sa pulis." Hindi alam ni Justin kung matatawa o maiiyak habang hinihimas ang kanyang noo. Agad namang nagpaliwanag ang babaeng teller, "Huwag ganyan, itong customer na ito ay hindi sinusubukang mangikil, gusto lang niyang magpalipat, huwag gumamit ng dahas." Sa sigaw na ito, naunawaan ng lahat sa paligid, ngunit alam din nila na ang isang transaksyon ng $1,000,000 ay nangangailangan ng appointment. Kaya ang paraan ng pagtingin nila kay Justin ay kasama na ngayon ang pang-aalipusta, at naniniwala lamang na si Justin ay isang hindi nakapag-aral na upstart na may pera ngunit hindi alam ang mga patakaran ng isang bangko. Palihim na bumantong hininga si Teresa, talagang hindi niya maintindihan kung bakit nagkagusto ang dalawang babae, sina Talia at Jinky sa lalaking ito. Ni hindi niya alam ang ganoong pangunahing tuntunin, at sumigaw ng mga ganoong salita sa publiko. Dahil magkakilala sila, nagpa siya si Teresa na maglakad. Iminungkahi niya, "Mr. Gibson, paano kung magpa-appointment ka sa VIP Customer Service Center ngayon?
Ito ay karaniwang walang laman, at ito ay isang maikling pamamaraan lamang. Dahil nagsalita na si Teresa, kasama ang katotohanan na si Justin ay naniniwala na ang nakakaawa na babaeng teller na ito ay hindi papayag na gawin ang paglipat, maaari lamang siyang bumantong hininga at sabihin, sige, magpa-appointment ka kaagad para sa akin, huwag mong ipagpatuloy ang oras ng tanghalian ko. Nakahinga ng maluwag ang babaeng teller, at tumingin kay Teresa na may pasasalamat ng ngiti. Pagkatapos, tumawag siya sa customer service manager para kay Justin, iniulat ang sitwasyon. Naunawaan ng security guard na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, maingat niyang tiningnan si Justin, pagkatapos ay tumalikod at naglakad pabalik sa pasukan. Pero sa oras na ito, biglang nagkagulo sa entrance ng bangko. Mga hiyawan, parang may sumabog. Narinig ng lahat ng tao sa bangko ang kaguluhan, kaya tumingin sila sa direksyon na iyon, at isang nakakatakot na eksena ang naganap. May kabuuang 8 lalaki na nakasuot ng itim na leather jacket at itim na maskara sa kanilang mga mukha. May mga baril sa kanilang mga kamay, sila ay naniningil sa bangko na parang bagyo. Bang 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 bang. Isang sunod-sunod na tunog ng parang paputok ang narinig, ang baril na nasa kamay ng nangungunang lalaking nakamaskara ay may dilaw na putok na bumubulusok mula rito, na nabasag ang mga salamin na pinto ng bangko sa mga pira-piraso, at ang mga shards ay lumilipad sa lahat ng dako. Ang security guard na kakalakad palang pabalik sa entrance ay hindi na nakapag-react ng sunod-sunod na tama ng maraming bala ang kanyang katawan, napaatras siya ng ilang hakbang habang siya ay binabaril, na may dugong damanak sa buong katawan habang siya ay nahulog. Ang mga bala ay tumama sa mga dingding at mga tile sa sahig, na nagdulot ng makapal na ulap ng kulay abong alikabok, habang ang mga bonsai na halaman na nataman ay agad na ginawa ang silid pahingahan ng bangko na tila napakarumi. Sa bangko, empleyado man o customer, lahat sila ay natatakot. Habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng security guard, napagtanto nilang mga tunay na baril iyon na maaaring kumitil agad ng buhay, paanong hindi sila matatakot? Tulong! Agad na narinig ang malakas na sigaw ng isang babae, habang maraming tao ang nagtatago sa mga sulok, sa ilalim ng mga mesa, sa likod ng mga pinto at iba pa. Nakayuko sila habang magkayakap sa kanilang mga ulo habang nanginginig sa takot. Kahit gaano pa kalmado at kalmado si Teresa, isa pa rin siyang ordinaryong babae. Nang makita niya ang mga magnanakaw, marinig ang mga putok ng baril, at makitang may namatay, namutla ang mukha niya. Hindi niya namamalayan na hinawakan ang lalaking pinakamalapit sa kanya. Hinawakan niya ang braso ni Justin, at nagtago sa likod niya. Nanlumo si Justin, hindi ito tulad ng isang pagnanakaw sa bangko na napakadelikado sa kanya, sadyang ang oras ng pagnanakaw na ito ay masyadong maaga. Karaniwang hindi ako pumupunta sa bangko, ngayon nagkataon na nagdala ako ng $1,000,000 na tseke at nagpalabas dito. Sinadya kong gamitin ang perang ito para tulungan ang babaeng gusto ko. Ang proseso ng pagkuha ng pera ay sapat na mahirap, at nasayang na ang maraming oras ko. Gayunpaman, gumawa kayo ng mahusay na desisyon na magdulot ng mga problema para sa akin sa ganoong oras. Makuha ko pa ba ang pera ko? 168 hanggang 1, magkapatid. Ang mga magnanakaw sa bangko ay natural na walang magandang ugali. Matapos maningil sa bangko, agad nilang pinaputukan ang buong chandelier na nakasabit sa kisame. Ang mga bala ay lumipad sa isang random na pattern na readout sa kisame na may hindi mabilang na mga butas. Ay! Ang chandelier na nabasag ay nagkalat sa buong lugar, ang mga tunog ng pagkabasag nito ay nagawa pang pigilan ang ingay ng mga babaeng nagsisigawan sa bulwagan. 7 magnanakaw sa bangko ang pumasok sa bulwagan, at agad na nagkalat sa kanilang sariling posisyon. Hawak ang kanilang mga submachine gun, sumulong sila sa mga nagtago at sa mga umiiyak at nananakot sa kanila. Paminsan-minsan ay nagpapaputok din sila ng ilang round. Bumaba na ang lahat. Lahat kayo ilagay ang inyong mga kamay sa likod ng inyong likod at yumuko. Ang mga bala ay huwag mag-alinlangan, kung sino ang maglakas loob na tumakbo o gumawa ng mga random na paggalaw ay aking babarilan. Sigaw ng pinunong nakamaskara. Naramdaman ni Justin na nanginginig si Teresa na nasa likuran niya. Alam niyang natatakot siya, kung tutusin, kahit gaano pa siya kalakas, babae pa rin ito, kaya't mapapatahimik niya lamang ito sa pamamagitan ng pananatili sa likod niya, at yumuko ang dalawa sa ilalim ng counter ng bangko.
Sinadya niyang panoorin kung ano ang nangyayari bago gumawa ng anumang aksyon. Sa krisis na ito, makakaasa lang si Teresa sa sinumang available. Bagamat ang pagtatago sa likod ng lalaking ito na hinahamak niya ay nagpahiya sa kanya, paano niya iyon pakialam sa isang kritikal na yugtong tulad nito? Sa sandaling ito, hindi siya pinabayaan ni Justin, at sa halip ay pinagtanggol siya, na naging dahilan para medyo naantig si Teresa. Ang lalaking ito ay hindi masyadong masama. Sa sandaling ito, tahimik na gumapang ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod ng counter, na nagbabalak na pindutin ang panic button na magsasabi sa pulisya. Ang magnanakaw ay tila napakakaranasan, at napakabilis na natuklasan ang intensyon ng lalaki. Tumawa siya ng malakas at sinabing, trying to sound the alarm. Walang kwenta ang pagpapalam sa pulis, puro kalokohan ang pulis, walang kwenta ang pag-asa na ililigtas kanilang lahat. Sa sinabi niyang iyon, tama ang bala ng tulisang iyon sa hita ng lalaki. Hindi niya ito pinatay, ngunit pinagulong niya ang lalaki sa lupa, napaungol sa sakit. Umagos ang dugo, na naging dahilan ng pag-iyak ng ilang babae sa gulat, ilang mahiyain pa ang nahimatay dahil doon. Napataas ang kilay ni Justin. Maaari niyang ihinto at alisin ang mga taong ito, ngunit hindi siya kumikibo. Sa ganitong sitwasyon, kung hindi basta-basta pinapatay o inaatake ng mga magnanakaw, ayaw niyang kumilos. Ito ay hindi dahil siya ay malamig ang dugo at walang pakialam sa buhay ng lahat ng mga taong ito ay dahil sa sandaling kumilos siya sa ilalim ng tingin ng napakaraming tao, ang kanyang kasalukuyang buhay ay maaaring madaling masira, na isang bagay na hindi gustong makita ni Justin. Dati-rati, maaari siyang maingat na umalis sa lugar na ito, ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Ang mga tao ay palaging makasarili, at si Justin ay walang pinagkaiba. Hindi siya Batman o Superman, at walang interes na magsuot ng itim na kapa para parusahan ang masasama at maalis ang kasamaan, o magsuot ng puldamit na panloob at maging bayani ng isang lungsod. Hindi gaanong makasarili si Justin na umalis sa lugar at sa mga taong gusto niya para sa ilang taong walang kaugnayang tao na maaaring masaktan o mamatay. Napakaraming inosenteng tao ang namatay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay na hindi na mabilang. Bagamat paminsan-minsan ay nararamdaman niya ang bigat ng kanyang mga kasalanan, sa sandaling ito, naramdaman lang ni Justin na hindi mahalaga kung may iilan pa o mas kaunting buhay dito. Ang isang medyo hindi tumpak na metapora ay maaaring maglarawan sa kasalukuyang kalagayan ng pag-iisip ni Justin. Kapag tumingin ka mula sa pananaw mula sa isang tao, bakit mo pahahalagahan ang buhay ng isang langgam? Hindi na ito ang tinatawag na humanism, o bottom line of ethics, ito ay isang likas na reaksyon ni Justin. Ang lahat ng mga tao sa bulwagan ng bangko ay nakontrol, habang dalawang magnanakaw ang umahan sa ikalawang palapag ng bangko, at kaagad na nahuli ang ilan sa mga executive ng bangko. Lahat sila ay naglupasay sa isang sulok, sa sobrang takot ay hindi sila naglakas loob na itaas ang kanilang ulo. Ang mga magnanakaw na ito ay mahusay na nagtalaga ng 3 tao upang hinalughog ang lugar ng walang pagpipigil, na may dalang malalaking sako sa bawat punto ng bangko kung saan itinatago ang pera. Kumuha sila ng mga salansan ng pulang perang papel at itinapon sa kanilang mga bag. Makalipas ang humigit kumulang 5 minuto, sa wakas ay may wiwo na tunog mula sa mga sirena ng mga sasakyan ng pulis sa labas ng bangko. 8 sasakyan ng pulis ang kumikislap ang mga ilaw, nakapalibot sa bangko. 12 ng mga pulis ang lumabas sa mga sasakyan na may kargadong mga baril, at ganap na ikinulong ang lugar. Nakasuot ng bulletproof vest at may hawak na Type 54 pistol, buong tapang na bumaba ng kotse si Karina. Puno ng galit ang kanyang magandang mukha. Ito na ang 3 beses na gumawa ng krimen ang mga magnanakaw sa bangko. 1 linggo lang ang nakalipas, idineklara ni Karina na kung hindi niya mahuhuli ang mga kriminal na ito, magre-retiro na siya sa kanyang pwesto at hindi na muling sasali sa pagpupules. Para sa kanya, ito ay isang panunumpa na nasa antas ng isang utos ng militar. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, si Karina ay masusing gumawa ng isang plano sa labanan, at isinama pa ang pinakamalakas na tauhan at lakas ng baril na kaya niya. Kailangan niyang maalis ang mga magnanakaw na ito ng sabay-sabay. Ang pulis sa tabi niya ay nagsimulang sumigaw, habang siya ay nagdala ng isang pangkat ng mga elite upang unti-unting lumapit sa bangko sa ilalim ng proteksyon ng mga kalasag ng riot police. Makinig kayo ng mga tulisan dyan. Napaligiran ka na.
Mayroon kaming perpektong pagtatanggol laban sa terorismo na nakadeploy, mayroon kaming piling pulis, at wala kang matatakbuhan. Sa ngayon, ang pinakamahusay na pagpipilian na magagawa mo ay ibaba ang iyong mga armas at sumuko, at harapin ang makatarungang sentensya mula sa batas. Ang megaphone ng pulis ay walang tigil na naglalabas ng matunog na sigaw na pumasok sa bulwagan ng bangko. Dumura sa sahig ang nakamaskara na pinuno, at hinawakan ng isang babaeng customer sa malapit. Tinutukan niya ng baril ang ulo nito, naglakad papunta sa pinto, pagkatapos ay tumawa ng malakas at sumigaw, "Shut your fucking bullshit. Sumigaw ka pa at papatayin ko ang isang hostage." Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ng lalaki ang kanyang submachine gun patungo kay Karina at sa mga tripulante at binaril sila. Tinamaan ng mga bala ang mga kalasag ng riot police, na nagpagulong-gulong sa mga kalapit. Nagalit din ang mga taong nakatingin, ngunit natatakot silang lumapit. Ang mukha ni Karina ay nadumihan ng alikabok na natangay, at ang kanyang magandang mukha ay namumula sa galit. Gayunpaman, malinaw na hindi siya pinahintulutan ng firepower ng mga magnanakaw na makalapit, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang umatras pabalik sa mga sasakyan ng pulisya kasama ang kanyang koponan. 168 hanggang 2. Isang pulis ang kinakabahang tumakbo sa gilid ni Karina, at nagtanong, "Chief, may hindi bababa sa 30 bihag sa loob, paano tayo magsasagawa ng raid? Dumating na ba ang mga sniper?" Mahinahong tanong ni Karina. Nasa kalsada pa rin sila, at aabot sa loob ng 10 minuto. 10 minuto. Sa sobrang galit ni Karina ay muntik na niyang itapon ang kanyang pistol, napakabagal. Pagdating nila, kailangan pa nilang pamwesto at tumirek, sa oras na iyon, bago pa man sila magpaputok, ng hostage na ang mga magnanakaw at tumakas. Bumantong hininga ang isang matandang pulis at sinabing, "Hepe, wala talagang kwenta kahit dumating ang mga sniper, ang mga tulisang ito ay sobrang karanasan, nagtatago sila sa loob ng bangko sa mga anggulo na imposibleng barilin ng mga sniper. Nandito man ang mga sniper, sa tingin ko ay wala na silang pagkakataong bumaril. At saka, 7 sila, kung kumilos ang isang sniper, baka magpanik sila at mapahamak ang mga hostage." Hindi hinayaan ni Karina na guluhin ng galit ang kanyang katinoan, "Ayon sa iyong mga salita, maghihintay ba tayo hanggang sa makuha ng mga magnanakaw ang lahat ng pera at kunin ang bihag bago natin sila habulin? Kapag nakarating sila sa suburbs, maaari silang magtago kahit saan. Kung mayroon silang magbibigay ng suporta, wala na tayong magagawa laban dito." Walang magagawa dyan, halatang hindi simpleng pinanggalingan ang mga tulisang ito. Napakahirap na hulihin sila gamit lamang ang puwersa ng pulisya. Actually, kung pwede lang, dapat humingi tayo ng tulong sa military. Upang umasa sa militar para sa isang kaso ng pagnanakaw sa bangko sa loob ng Stonegate. Kung gayon, ano ang pagkakaiba natin sa mga security guard? Hindi umatras si Karina. Sa oras na ito, ang mga pulis sa likod ay biglang naghanda ng daan, at isang matangkad na figure ang lumapit. Lumingon si Karina, at agad napalitan ng saya ang kanyang naguguluhan na ekspresyon, "Elder sister, bakit ka nandito?" Ang babaeng lumakad ay may hitsura na katulad ni Karina, ngunit ang kanyang figure ay mas matangkad at mas masigla. Mahaba ang buhok niya at nakasuot ng skin-tight leather shirt at light blue jeans, na nakabalangka sa kanyang balingkinitang kurba. Hindi siya mukhang kasing bayani ni Karina, at mas maganda ang kagandahan. Ngunit hindi sinasabi na ang magkapatid na babae ay mga natatanging dilag na nakakaakit ng mga titig. Ang taong ito ay walang iba kundi ang taong hindi nagpakita mula noong nalantad siya sa pagbuntot kay Justin dati, Flower Rain. Siya ay miyembro ng Group of 8, at kambal din ni Karina, ang tunay niyang pangalan ay Karen. Walang pakialam na tumingin si Karen sa nakaharang na bangko, at sinabing, "Napanood ko ang balita tungkol sa nangyari dito sa bahay, napag-usapan ito ni na tatay at nanay at pinapunta ako upang tingnan kung hindi kita matulungan." Parang nakahinga ng maluwag si Karina, naging mas kumpiyansa siya at sumimangot, "Talagang naging tanga ako sa pagkabalisa, paano ko makakalimutan na nasa bahay ka, elder sister? Kapag kasama ka, tiyak na hindi sila makakatakas. Hindi naman siguro yon, ordinaryong tao lang ako." Nagsalita si Karina sa matahimik na paraan, hindi nagbago ang estado ng kanyang pag-iisip gaya ng kanyang kapatid.
Ito ang unang pagkakataon na nalaman ng mga nakapaligid na pulis na ang kanilang matulin at mapagpasyang beauty chief ay talagang may isang kapatid na babae, at ang kanyang kapatid na babae ay kahit na isang nakamamanghang kagandahan. Hindi nila maiwasang pag-usapan iyon ng pabulong. Agad na sinulyapan sila ni Karina sa kawalan ng kasiyahan, papansin. Ano bang binubulong-bulong mo? Agad na napalingon ang mga pulis sa takot. Ate, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin ngayon? Hindi kami makasingil, at magdadala sila ng hostage kapag tumakas sila, nakakasakit ng ulo ko. Mahinang reklamo ni Karina. Sa sandaling ito, siya ay higit na katulad ng isang bata na nagsusungit sa harap ng isang matanda. Saglit na nag-isip si Karen, pagkatapos ay nagsabi, magdala ng team na magbabantay sa labas, huwag magsara. Papasok ako, at aabisuhan ka kapag tapos na. Ate, papasok ka mag-isa. May problema ba? Napakadelikado niyan. Nag-aalalang sabi ni Karina. Alam ko, kaya ako ang papasok sa halip na kayo. Sabi ni Karen. Kumuna tanong ni Karina, pagkatapos ay bumulong, ate, ano ang trabaho mo? Bakit hindi sinasabi sa akin ni Papa, samantalang ang mga kamag-anak at kaibigan natin ay wala ring ideya? Napakahalaga ba nito? Oo naman. Ikaw ang nag-iisang kapatid ko. Parang matagal na itong pinanghawakan ni Karina, sabay tayong lumaki, pero bakit bigla kang umalis sa bahay namin ng mag-isa noong ikaw ay 11? Bihira kang umuwi kahit isang beses sa isang taon, paanong hindi ako ma-curious? Tsaka, ayon sa pagkakaalam ko, kahit National Security Bureau, hindi ito post na kahit pamilya ay hindi pinapayagang malaman. At saka, hindi naman kami ordinaryong pamilya. Bakit hindi mo masabi sa sarili mong pamilya kung ano ang trabaho mo? May pakialam ako sa'yo, kaya gusto kong malaman. Isang magiliw na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Karen. Inabot niya ang isang patas na kamay at hinaplos ang mukha ni Karina, may dahilan kung bakit hindi ko sinasabi sa iyo, ngunit sa madaling salita ay katulad mo, nagtatrabaho ako para sa kaunlaran at katatagan ng ating bansa. Kapag isang araw ay sapat na ang antas ng iyong seguridad, natural na malalaman mo kung ano ang ginagawa ko. Sa makatuwid, kailangan mong magtrabaho ng husto, naniniwala akong hindi magkukulang ang aking kapatid. Malungkot na tumango si Karina, sige, naiintindihan kita. Mag-ingat ka elder sister. Oo. Tumugon si Karen, at naglakad patungo sa pangunahing pinto ng bangko. Inisip lang ito ng mga pulis na si Karen ay isang dalubhasa sa espesyal na puwersa, kaya naman naniniwala silang pinayagan siya ng hepe na pumasok mag-isa. Pero kahit si Karina mismo ay hindi alam. Ang hitsura ni Karen ay hindi talaga para tulungan si Karina na harapin ang mga magnanakaw na ito, sa halip ay dahil may isang lalaking kasama ang mga magnanakaw sa loob, na wala siyang pagpipilian kundi ang sumugod. 169. 5 minuto lang ang nakalipas, ang magkapatid na Kay ay nag-uusap sa labas, habang sa loob ng bangko, isang dramatikong eksena din ang naganap. Matapos ang 7 magnanakaw ay mag-urong ng pulisya, dinambong na nila ang lahat ng magagamit, at kukuha na sana ng ilang bihag at itataboy tulad ng ginawa nila sa nakaraang 2 nakawan. Masasabing natural at maayos ang proseso ng kanilang mga nakawan. Ngunit nang masulyapan ng pinuno ng mga tulisan si Teresa na nagtago sa likod ni Justin, isang ekspresyon ng walang katapusang kasakiman ang bumungad sa kanyang mukha, na nagpatigil sa kanya at napatitig. Kailangang sabihin na ang isang babaeng may mature na alindog tulad ni Teresa ay hindi kapani-pani walang nakakaakit sa isang adultong lalaki na tulad niya. Idagdag pa ang excitement sa kanilang 3 matagumpay na heists, abot langit ang moral ng magnanakaw. Ang pinanibik na magpakasawa sa kasiyahan ay isang bagay na mahirap ilarawan, at kailangan niyang pakawalan. Sa panahong ganito, mas excited ang magnanakaw kaysa dati, kaya dumami din ang pagtatago ng kanyang mga hormone. Nang makita niya ang mature at eleganteng mukha ni Teresa, ang kanyang masikip na damit at magandang puwitan, at ang kanyang kasuotan na mukhang isang office lady pero nagtataglay din ng pangakit ng isang air stewardess, imposible para sa matangkad na lalaking ito na hindi maalimpungatan. Kailangan niya ng babae. Natapos na ng iba pang mga tulisan ang kanilang mga trabaho at aalis na sana, ngunit nang makita nila ang kanilang pinuno na nakatitig sa isang babae, lahat sila ay tumingin ng may pagtataka. Itong tingin lang ang kailangan para lumabas ang kanilang masasamang kaisipan.
Isang paus at masamang ngiti ang pinakawala ng isa sa mga tulisan, hehe, kuya, kung gusto mong bugbugin ang babaeng ito, gawin mo. Sa bagay, maaga man o huli, makakaalis pa rin kami. Bihira lang makakilala ng ganyang kagandang sisiw, paano naman tayong magkakapatid na magsalitan sa paglilibang bago umalis. Bilog talaga ang puwete ng sisiw na ito, parang gusto ko na siyang gawin sa pagtingin lang nito. Dinilaan ng isa pang tulisan ang kanyang labi at sinabing, bilog na puwitan lang yan, tingnan mo kung gaano kahigpit ang pagpisil ng 2 bola ng karne sa dibdib niya, haha. Ang grupo ng mga tulisan ay tumawa ng walang pagpipigil, tinalakay nila ang figure ni Teresa mula ulo hanggang paa. Si Teresa ay nahihiya at nagdamdam hanggang sa punto ng kamatayan, walang sino man ang nangahas na ituro siya at magsalita ng mga maalay na salita noon. Pakiramdam niya ay parang tinukoy siya na parang isang hiwa ng baboy sa wet market na hinuhusgahan ang bawat bahagi niya. Gumamit din sila ng mga mababang salita. Ang kanyang orihinal na maputlang mukha ay namumula na ngayon, ngunit ang takot sa kamatayan ay naging dahilan upang si Teresa ay hindi makatayo at labanan ang mga tulisan na ito. Ang kanyang pagkakakilanlan, katayuan, pera, pagiging reserba, at pagmamataas ay tila napakahina at mahina sa sandaling ito. Hindi pa siya nagkaroon ng ganang yakapin ang isang lalaki at umiyak gaya ngayon. Naging matubig ang mga mata ni Teresa. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa at takot, ang mga magnanakaw ay nagsimulang kumilos patungo sa kanya. Big bro, ibaba mo ang baril mo at laruin mo muna itong sisiw, pagkatapos tayong magkakapatid ang bahala. Iminungkahi ng isa sa mga tulisan. Hindi ito tinanggihan ng nakamaskara na magnanakaw, mahaba siya sa kanyang limitasyon habang ipinasa niya ang kanyang submachine gun sa isa sa mga kapatid sa tabi niya, at sinimulan niyang tanggalin ang kanyang leather belt habang naglalakad siya patungo kay Teresa. Bumilis ang takbo ng paghinga ni Teresa, at hindi niya namamalayan na nagtago sa likod ni Justin, ngunit ang takot sa loob niya ay lalong tumitindi. Gagahasain ba talaga ako ng isang hamak na tulisan sa harap ng napakaraming tao? Sa sandaling naisip niya ang kalagayang kinalalagyan niya, si Teresa ay nahulog sa walang katapusang kawalan ng pag-asa, at nagkaroon pa ng gana na kagatin ang kanyang dila at magpakamatay. Hehe, mahiyain ka, akala mo makakatakas ka. Paglingkuran mo akong mabuti, ang iyong Panginoon, at sinisiguro ko sa iyo na mabubuhay pa ito ngayon, tumawa ang magnanakaw sa walang pigil na paraan. Nalantad ang kasakiman at pagsinta mula sa 2 butas ng maskarang ipinakita sa kanyang mga mata. Dahil umunlad na ang mga bagay-bagay hanggang sa puntong ito, si Justin na sa lahat ng oras na ito ay nakasquatting ay walang pagpipilian kundi ang gumawa ng isang bagay. Maaaring wala siyang pakialam kung ito ay isang random na tao, ngunit si Teresa ay maaaring ituring na kanyang kakilala. Idagdag pa, ang isang magandang babae na dinungisan ng isang mabangis na hayop tulad nito ay hindi katanggap-tanggap kay Justin. Hoy, dahil kinuha mo ang pera mawala ka lang, akala mo ba aso ka o baboy? Gusto mong makipaglaro sa isang babae sa harap ng napakaraming tao. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Casual na tumayo si Justin na nakakunot ang noo at naiinip na nagsalita. Galit na pinandilata ng mga magnanakaw si Justin, "Brat, pagod ka na bang mabuhay?" Agad nilang itinaas ang kanilang mga submachine gun at itinutok ito kay Justin. Ang naluluhang mata na si Teresa ay nagtaas ng ulo kay Justin sa pagtataka. Habang siya ay squatting, ang view sa likod ni Justin ay mukhang mas malaki kaysa karaniwan. Nagulat si Teresa sa loob dahil hindi niya akalain na ang isang playboy na hindi niya lubos na inisip, na walang magandang katangian maliban sa pagiging mas malakas ng kaunti kaysa sa karaniwang tao ay tatayo at pag-alitan ang mga magnanakaw sa ganitong sitwasyon kung saan may mga baril itong nakatutok sa kanya at maaaring barilin anumang oras. Biglang nararanasan ang pakiramdam ng pagiging protektado ng isang lalaki ay naging blanko si Teresa, ang pakiramdam na ito ay masyadong kakaiba sa kanya, ngunit masyadong malalim. Naramdaman na lang niya na ang puso niya ay napasandal sa malambot na koton, at mas nakaramdam siya ng ginhawa at panatag. Ang mga taong nalalagay sa desperado at mapanganib na mga sitwasyon ay mag-iisip ng higit pa kaysa karaniwan. Ang pagganap ni Justin ay walang alinlangan na nagpapaniwala kay Teresa na si Justin ay nagtataglay ng napakalakas na determinasyon na gamitin ang kanyang sariling buhay upang protektahan ang kanyang kailan isang puri.
Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay hindi gaanong nakikipag-ugnayan, at nilalayo niya ang kanyang distansya mula sa kanya, kinausap pa niya ito ng sarkastiko. Bakit niya ito ginagawa? Sino ba ako sa kanya? Ano ang sinusubukan niyang gawin? Ang walang katapusang mga tanong na sa simula ay hindi umiiral sa isipan ni Teresa, halos nakakalimutan niya ang tungkol sa malagim na sitwasyong kinaroroonan niya. Ang kanyang isip ay nasa isang estado ng kaguluhan na hindi niya maalis. 169 hanggang 2. Sinulyapan ng lalaking nakamaskara si Justin, pagkatapos ay pinigilan ang kanyang mga kasabwat na nagbabalak na bumaril. He wore a sardonic smile and said, "You have got to try to be the hero who saved the beauty. Pinakaayaw ko sa mga magagandang lalaki na katulad mo. Ngayon hindi ako magpapaputok, ipapatumba muna kita, tapos paglalaroan mo siya, iyon ang magpapakita sa iyo ng realidad." Pagkatapos sabihin iyon, iniunat ng nakamaskara na tulisan ang kanyang kamay, balak na sunggaban ang leeg ni Justin. Sa harap ni Justin, isa lang itong clumsy at hanggal na pag-atake na hindi nagbigay sa kanya ng pressure. Hinampis niya ng kaliwang kamay ang kamay ng magnanakaw, pagkatapos ay inihampas ang kanang braso sa magnanakaw. Bam! Ang magnanakaw na nakamaskara ay napauto ng biglaan at kasing bilis ng sampal ng kidlat na nagtataglay ng hindi kapani-pani walang lakas. Nahihilo siya at hindi makatayo ng matatag, kaya't sumuray-suray siya at sumandal sa counter ng bangko upang maiwasang mahulog. Hinawakan ng tila na mamaganyang pisngi na sinampal, nawalan siya ng malay na para bang nakalimutan niya kung paano siya nataman. Tinitigan niya si Justin na nakabuka ang bibig, walang imak. Natarante rin ang ibang mga tulisan, ang bilis ng mga galaw ni Justin ay sobrang nakakagulat para sa kanila. Sa sandaling ito, nakalimutan nilang itaas ang kanilang mga baril at barilin si Justin sa panunood sa kanilang pinuno na labis nilang iginagalang sa pagtama. Matagal nang nakaramdam ng kawalang kasiyahan si Justin. Ngayong namumukod-tango na siya, wala na siyang pakialam sa pagtatago, at nagsimulang magpaulan ng sumpa, "FK your Lola, you goddamn robbers should also conform to professional ethics alright." Sino ang patuloy na nagnanakaw sa parehong lungsod? Okay lang kung patuloy kang magnanakaw dito, pero dapat maghintay ka pa ng kaunti bago gawin ulit, di ba? Hindi pa nga nagdeposito ng sapat na pera ang mga tao at dumating na kayo, katangahan talaga yan, di ba? At saka, nahirapan akong pumunta dito at mag-withdraw ng pera ko, tumanggi ang empleyado dito na gawin ang paglipat, at tiniis ko ito. Pupuntahan ko sana ang manager nila, pero dumating kayo para gumawa ng gulo. Ha! Kahit na gusto mong magnakaw, bakit pipiliin ang oras na narito ako para mag-withdraw para gawin ito? Kung gusto mong sumama ay sige, kung gusto mong manakawan ay mabilis kang manakawan, kapag tapos ka ng magnakaw, umalis ka. Gumagawa ng ganitong kaguluhan, nagpe-perform ka ba? Akalain mong kinukunan tayo ng Korean drama na magkakaroon ng 100 o 200 episode Hasumida. Hahayaan mo pa ba akong kunin ang pera ko? You said that you now have the money, and you've already shot the bullets, now you want to play with women. You come to a bank to play with women, are you savages cavemen? If you want to play with women, fine, why do you have to choose a woman I'm acquainted with? How? Just choose an uglier one and it'll be fine. I'd just close an eye and ignore it, yet you chose the one who's hiding behind my back. I won't keep harping on that, but you guys even want to take turns, after you morons all had your turn, the sun would already have set. I still want to have lunch and go back to play games. Why the hell are you guys holding me up? Let me tell you all, get the hell lost. What kind of shitty rubber dilly-dollies? Are you guys having menopause or have those few days of every month arrived? This word stunned the 7 robbers, and made them speechless. The squatting Teresa also looked at Justin with a blank expression, and all of the hostages also looked at Justin, the whole place was silent. After a long while, a few of the robbers finally returned to their senses, they flew into a rage and cursed, Moherf *** care, this brat is indirectly scolding us. He doesn't seem to be scolding us indirectly at all. Riddle him with bullets. The robbers immediately raised their guns, and was about to shoot at Justin.
Teresa screamed, no. She had finally returned to her senses. Justin was standing up for her. If he died just like that, she would have to live with the weight of that on her mind forever. But how could Justin let himself be shot this easily? At practically the same time as when the robbers raised their guns, Justin pulled the robber who had a large figure and used him as a shield. The large man couldn't resist Justin's enormous strength. After he was dragged in front of Justin, he felt a series of hard blows on his back, and lost consciousness promptly after. Carry on shooting, the Smith shield can be pierced through with a few more shots. Justin stood sideways and hid behind the robber and ulitin natin mga master, ayoko ng nosebleed. Sinabi mo na mayroon ka na ngayong pera, at binaril mo na ang mga bala, ngayon nais mong makipaglaro sa mga kababaihan. Dumating ka sa isang bangko upang makipaglaro sa mga kababaihan, ikaw ba ay mga cavemen? Kung nais mong makipaglaro sa mga kababaihan, fine, bakit kailangan mong pumili ng isang babaeng pamilyar sa akin? Ha! Pumili lamang ng isang pangit o magiging maayos. Malapit na lang ako at huwag pansinin ito, gayunpaman pinili mo ang isa na nagtatago sa likuran ko. Hindi ako patuloy na mag-aalsa, ngunit gusto mo ring lumingon, pagkatapos mong magmoron ang lahat ng iyong oras, ang araw ay magkakaroon na. Gusto ko pa ring kumain ng tanghalian at bumalik upang maglaro. Bakit ang impyerno ay pinipigilan mo ako? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang lahat, mawala ang impyerno. Anong uri ng shitty robber dilly-dollies? Mayroon ba kayong mga lalaki o may mga ilang araw na ito na dumating sa bawat buwan? Kami. Parang hindi niya kami pinaputukan ng hindi direkta. Basta siya ng mga bala. Agad na itinaas ng mga tulisan ang kanilang mga baril, at malapit ng mabaril kay Justin. Si Teresa ay sumigaw ng hindi. Sa wakas ay bumalik siya sa kanyang pandama, si Justin ay nakatayo para sa kanya kung namatay siya tulad ng sa sarili, kailangan niyang mabaril na madali. Sa praktikal na parehong oras tulad ng kapag itinaas ng mga tulisan ang kanilang mga baril, hinailan ni Justin ang magnanakaw na may malaking figure at ginamit siya bilang isang kalasag. Ang malaking tao ay hindi mapigilan ang napakalaking lakas ni Justin matapos na siya ay kinaladkad sa harap ni Justin, nadama niya ang isang serye ng hard suntok na ito ay maaaring butas, at nawalan ng kamalayan na agad pagkatapos ng pagdala sa pagbaril, ang karne na ito ay maaaring mabulok sa pamamagitan ng ilang higit pang mga pag-shot, na si Justin. Higit pang mga shots, ay isang bagay na hindi matulungan sa halip na itakda ang pagpatay sa mga taong ito, mas mababa ang susi na gamitin ang isa sa kanila bilang isang kalasag ng karne para sa mga balang, ngunit ang mga magnanakaw ay hindi bobo, ang isa sa kanila ay direktang nagbago ng kanyang target kay Teresa na nasa tabi ni Justin na may isang demonyong pagtawa na sinabi niya, hindi mo nais na protektahan ang babaeng ito. Pagkatapos ay kukunan ko muna siya. Teresa shot her eyes, siya ay talagang malinaw na ang pagtutol ni Justin ay hindi magamit ang kaaway ay napakaraming tao at baril, ang kaunting pag-asa na siya ay nasira na ngayon, shoot ang iyong kapatid na babae. Si Justin ay talagang hindi binigyan siya ng anumang oras upang gawin ang gusto niya bago ang magnanakaw ay hinaila ang gatilyo, si Justin ay nagbagsak sa malaking pagnanakaw sa kanyang kamay sa pagnanakaw. Nasira sa magnanakaw, sinira ang magnanakaw na nakahiga sa lupa. Hayaan mong sabihan ko sa ang mga lalaki ay maaring ituro ng baril ang mga babae, ngunit iyon ay naarango ko lamang sa bar aisle sa pag-oden ng mga binti ng isa. Nagbigay ng marangal na anyo si Justin sa nagsalita ng mayo ng. Ang eksena ng pagtama ng magnanakaw ay orihinal na nagpasaya sa mga kababaihan at ginoon na naroroon, ngunit ang pangungusap na ito ni Justin ay ganap na sinira ang mood. Si Teresa ay muling tumapak sa linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nang makitang muli siyang iniligtas ni Justin, nakaramdam siya ng pasasalamat at init. Gayunpaman, ang pagkarinig ni Justin sa katawa-tawang mapurol na mga salita ay namula siya, na naging dahilan upang makaramdam siya ng hiya para kay Justin. Sobra na ang lalaking ito. Sa puntong ganito, hindi pa rin niya binibigyang pahinga ang pagiging immoral. 170. Ngunit anuman ang nangyari, mayroon pa ring 6 na magnanakaw na natitira na malapit na sa estado ng galit, lahat sila ay may masamang kislap sa kanilang mga mata, at kinasusuklaman si Justin hanggang sa buto. Maaari kang pumunta sa impyerno.
Sigaw ng isa sa kanila, at babarilan na sana si Justin. Ngunit sa sandaling iyon kung saan ipinikit ng lahat ang kanilang mga mata, natatakot na makita ang malupit na eksena, nagbago muli ang sitwasyon. Ang mga magnanakaw na babarilan ay biglang tumigil na parang nakastock na gear sa isang makina. Sa gitna ng paggalaw, naging matigas sila na parang mga estatwa, at hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Nagsimulang mawala ng focus ang kanilang mga mata, at ang mga baril sa kanilang mga kamay ay bumagsak lahat sa lupa, na nagdulot ng mga tunog ng metal na katok. Kasunod nito, lahat ng 6 na tulisan ay nanlambot sa mga binti. Sila ay sumuray-suray at lumuhad sa lupa, pagkatapos ay nagsinungaling sa lupa na parang mga patay na baboy, kumikibot, at ganap na tumigil sa paggalaw. Sakto namang nabigla ang mga hostage, binawi ni Karen na nasa hagdanan ng pasukan ng bangko ang magandang kamay na katatapos lang niyang iunat. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad pabalik sa pinanggalingan niya. Ang eksenang ito ay medyo kakaiba, ang mga taong naruroon ay hindi maintindihan kung bakit ang mga magnanakaw na ito ay biglang himeteyan sa lupa, ngunit ito ay walang alinlangan dahil sa magandang babaeng iyon na misteryosong sumaklolo sa kanila. Gayunpaman, dahil masyadong kakaiba ang lahat ng nangyari, hindi man lang sila naglakas loob na huminga, at pinanood na lang ang kanilang tagapagligtas na papalayo. Nakahinga ng maluwag si Justin, kung hindi niya nakita ang presensya ni Flower Rain kanina, wala siyang magagawa kundi patayin ang mga magnanakaw na ito, at ang paggawa nito ay magbibigay sa kanya ng walang katapusang problema. Sa kabutihang palad, ang mga tao ng Yellow Flame Iron Brigade ay medyo maalalahanin, at iniligtas siya mula sa lahat ng problemang iyon, na nagpapahintulot sa kanya na magpatuloy sa paglipas ng kanyang mga araw ng mapayapa. Kung titingnan ito sa ganitong paraan, hindi naman talaga masamang panoorin sila. Ang ginamit ng Flower Rain ay ang Flower Rain Filling the Sky technique ng Dawson Sect. Mula sa 12 ng mga hakbang palayo, walang tunog siyang naglabas ng 6 na karayom na kasing kapal ng buhok ng baka gamit ang isang kamay. Karaniwang nilulubog ang mga ito sa lason, ngunit ito ay dapat na hindi nakamamatay nagmot sa pagtulog. Ang isang disipulo ng Dawson Sect ay maaaring magkaroon ng ganitong uri ng lason hanggat gusto nila, at ang konsentrasyon nito ay nasa kanila. Ang mga detalyeng ito ay hindi makikita ng iba, at walang makapagsasabi kahit gaano kalapit ang isa. Ngunit malinaw na nakukuha ng mga mata ni Justin ang lahat ng mga detalyeng iyon. Nang makita si Teresa na nasa tabi niya na nakasquat pa habang nakakross arms na parang natatakot pa rin, inabot ni Justin ang kamay sa kanya at nakangiting sinabing, napaka-komportable bang mag-squat? Dapat kang tumayo. Namula si Teresa, nag-alinlangan, at tumayo habang hawak ang kamay ni Justin. Ang init mula sa kanyang kamay ay nagpainit sa kanyang loob, salamat sa pagligtas sa akin. Itinuro ni Justin ang pasukan, ang misteryosong heroine na iyon ang nagligtas sa iyo, ang ginawa ko lang ay itulak ang aking kapalaran. Kung hindi dahil sa iyo, walang pagkakataon na maghintay na may magligtas sa atin, nang hindi man lang ako binanggit. Si Teresa ay matagumpay na babae sa karera na maraming pinagdaanan sa mundo ng negosyo, mabilis niyang nabawi ang kanyang sinanay na pag-iisip at napakalinaw ng kanyang isip. Pakiramdam ni Justin ay walang magawa, pinilit niyang bigyan siya ng kredito, na naging dahilan upang hindi niya sinasadyang maging isang tagapagligtas. Nagdulot ito ng magandang pakiramdam sa loob ni Justin. Dumagsa na ang mga pulis sa labas ng bangko, kinulong ng husto ang mga misteryosong walang malay na magnanakaw at kinaladkad sila palayo. Ang mga pulis ay nagdusa na parang baliw sa nakalipas na 2 buwan dahil sa mga magnanakaw na ito. Ngayong nahuli na ang mga kriminal na ito, habang gumagaan ang loob, palihim din nilang ibinuhos ang galit sa mga tulisan, sinadyaman o hindi. Sa loob ng magulong bank hall, nagsimulang maglakad palabas ang mga customer habang nanginginig sa takot. Ilan sa mga empleyado ng management level ng bangko ay nakipagtulungan din sa pulisya para sa follow-up na gawain. Nagmamadaling pumasok si Karina sa bulwagan. Pagkatapos niyang casual na pumirma ng ilang mga dokumento, tumingin siya sa kanyang paligid, at biglang nakita si Justin at Teresa na nakatayong magkasama. Natigilan siya saglit, pagkatapos ay lumapit kay Justin na may malamig na ekspresyon. Dahil sa pagdududa, tinanong niya, bakit ka nandito?
Ang bangko ay hindi binubuksan ng iyong pamilya, bakit hindi ako nandito? Natagpuan ni Justin na nakakatawa ang tanong na ito. Sa tuwing may ganitong gulo, masasangkot ka, paano ako hindi maghahinala sa iyo? Nakangising tanong ni Karina. 2 beses sa kaso ni Dante Chen, minsan sa kaso ni Joyce Joy, idagdag pa ang katotohanan na si Justin ay misteryosong naging asawa ni Marian. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit napakalinaw niya kung ano ang ibig sabihin ng totoong background ni Marian, kaya hindi niya maiwasang maghinala na may lihim na motibo si Justin. Medyo nagalit si Justin, mukhang sinisisi siya ng magandang pulis na ito. Hindi naman siya sinasadyang pumasok sa mga kasong iyon, ngunit dahil childhood friend siya ni Marian, hindi niya ito kayang saktan, kaya tiniis na lang niya ito at sinabing, kung wala na, aalis muna ako. Walang magagawa. Direktang hinarang ni Karina si Justin, habang nakataas ang kilay ay sinabi niya, nakokonsensya ka ba? Justin, seryoso na akong naghihinala na ikaw ay kasabwat ng mga magnanakaw, at ang nakaraang 3 nakawan sa bangko ay may kinalaman sa iyo. Kaya dadalhin ka sa himpilan ng pulisya bilang sospek at makipagtulungan sa aming mga investigasyon. Lumitaw ang chill-ines sa mga mata ni Justin, hindi niya ito masaktan, ngunit hindi niya maitago mula sa kanya. Ang isang bagay na tulad nito ay magagalit sa sinumang sumailalim dito, hindi pa banggitin ang katotohanan na si Justin ay kasangkot lamang sa isang away, at wala sa isang matatag na emosyonal na estado. Sa oras na ito, si Teresa na nasa tabi nila ay nagsabi, Bureau Chief Collins, naniniwala ako na si Mr. Gibson ay inosente. Kung hindi dahil sa matapang niyang hinarang ang mga tulisan, wala na ako dito. Ang mga bihag dito ay hindi rin makapaghintay hanggang dumating ang babaeng iyon upang iligtas sila. Mangyaring huwag gawing mahirap ang mga bagay para kay Mr. Gibson. Boss Tang, bakit kasama mo siya? Tila nakilala ni Karina si Teresa, at mahigpit na sinabi, napakadelikado ng lalaking ito, maraming beses na siyang pumasok sa istasyon ng pulis para sa mga kadahilanang tulad ng pambubugbog ng mga tao o pagiging sospek sa isang maruming relasyon sa pagitan ng lalaki at babae. Sa anumang kaso, hindi siya mabuting tao, sana ay hindi ka malinlang sa kanyang harapan, Boss Tang. Sumulyap si Teresa kay Justin, at si Justin ay gumawa ng isang awkward na ngiti, na nagparamdam sa kanya na ang sinabi ni Karina ay totoo. Hindi siya nasiyahan dito, ngunit sa sandaling naisip niya kung paano siya niligtas ni Justin, hindi niya basta-basta hahayaan si Karina na arestuhin siya. So, she continued to persuade, let bygones be bygones. Gayunpaman, lahat ng ito ay salamat kay Mr. Gibson na narito pa rin ako. Bureau Chief Collins, mangyaring bigyan ako ng pabor at palayain si Mr. Gibson. Si Karina ay inilagay sa lugar. Bilang anak ng Collins family at punong pulis ng kanlurang rehiyon ng Stonegate, malinaw na malinaw sa kanya ang background ng babaeng ito, at ang kapangyarihang taglay niya sa likod niya. Bagamat si Karina ay may suporta ng Collins family, kung ang mga bagay sa pagitan nila ay maging maasim, hindi siya magiging madali sa pagsulong sa Stonegate. Hindi ko talaga maintindihan, para sa isang babaeng tulad ni Teresa na kilalang matalino at malayo ang paningin, bakit siya magsasalita para sa isang lalaki na halatang hindi maganda. Habang nag-aalinlangan si Karina, tumunog ang kanyang telepono. Nang tingnan ang caller ID, kapatid pala niya ito, si Karen. Ate, nasaan ka? Bakit ka nawala? Kinuha ni Karina ang telepono at nagtanong. Labis siyang na-curious kung bakit nawala ang kapatid niya matapos asikasuhin ang gulo dito. Hindi sinagot ni Karen ang kanyang tanong, at walang pakialam na sinabi, huwag gawing mahirap ang mga bagay para sa lalaking iyon. Sinong lalaki? Justin. Natigilan si Karina, pati ang sarili niyang kapatid ay nagsasalita para sa lalaking ito. Magkakilala ba sila? Bakit? Elder sister, kailangan kong marinig ang mga dahilan mo. Matigas na tanong ni Karina. Saglit na nanatiling tahimik si Karen, Karina, makinig ka sa akin. Huwag mong pasabugan ang bagay na ito. Sa madaling salita, masisiguro ko sa iyo na ang pagnanakaw na ito ay walang kinalaman sa kanya. Pero, walang pero. Naging mas seryoso ang tono ni Karen, hindi siya isang taong maaari mong harapin sa antas ng iyong autoridad, huwag mo rin siyang guluhin sa hinaharap.
Hindi isang taong maaari kong harapin sa antas ng aking awtoridad. Ang mga salitang ito ay nagpagalit kay Karina. Hindi kaya ang rogue na ito ay isang miyembro ng pambansang seguridad? Kung hindi, bakit si elder sister ang magsasalita para sa kanya? Pagkababa ng telepono, si Karina ay may medyo malungkot na ekspresyon, itinaas niya ang kanyang ulo upang makita ang naiinip na mukha ni Justin, at lalo pang nagalit sa loob. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili na salungatin ang sinabi ng kanyang kapatid, kaya huminga siya ng malalim, nang agot ang kanyang mga ngipin at sinabing, sige, dahil nagsumamo si Boss Dawson para sa iyo, maaari kang umalis ngayon. Gayunpaman, kung ang isang pagkakataong tulad ngayon ay mangyari muli, tiyak na hindi kita bibitawan. Ngumiti si Teresa, maraming salamat, Bureau Chief Collins. Ayaw nang manatili ni Justin, kaya ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat kay Teresa sa pamamagitan ng pagtango sa kanya, pagkatapos ay umalis sa bangko. Habang pinapanood si Justin na umalis ng ganito, gusto siyang himukin ni Teresa na manatili, ngunit wala siyang ideya kung anong dahilan ang magagamit niya, kaya pinipigilan niya lang ito, nagalit. Si Justin na lumabas ng bangko ay gustong samantalahin ang kaguluhan na umalis ng tahimik, ngunit biglang, isang malaking pulutong ng mga reporter na may hawak na mga mikropono at kamera ang sumugod sa kanya. Siya iyon. Mister, ikaw ba ang bida? 170 hanggang 2. Hindi mabilang na mga sigaw ang nagmula sa kanila, at ang mga tao sa paligid ay agad na itinoon ang kanilang atensyon kay Justin. Walang tigil na lumiwanag ang mga flash ng kamera, at nawala ng kontrol ang eksena. Nilunok ni Justin ang kanyang laway. Anong nangyayari? Ang mga reporter ay bumuo ng kalahating bilog sa harap ni Justin habang hawak nila ang kanilang mga mikropono patungo sa kanya, na pinilit siyang umatras ng ilang hakbang. Mister, ayon sa mga nakatakas na hostages, buong tapang mong pinigilan ang mga tulisan na nagnanais mang-rape ng isang babae, totoo ba ito? Mister, anong pangalan mo? Ano ang iyong trabaho? Mister, pwede mo bang ikwento ang nangyari kanina? Ang mga tanong mula sa mga mamamahayag ay patuloy na walang katapusang, at ang kanilang mga tinig ay matalas. Gayunpaman, ito rin ang nagpaunawa kay Justin na ang mga bihag na nag-walkout ang nagpakalat ng kanyang mga aksyon, at inuro na siya ang isa. Ang mundong ito ay nangangailangan ng mabubuting tao, ngunit maraming mabubuting tao dahil karamihan sa mga masamang tao ay nakulong. Sa makatuwid, ang kailangan ng mga tao ay mga bayani, ang mga bayani ay mas mahalaga kaysa sa mabubuting tao. Kung hindi, bakit laging may mga gumagawa ng comics ng mga bayani, mga pelikula ng mga bayani, at mga taong gumagastos ng pera upang makita ang mga gawa-gawang bayani? Kapag ang isang bayani ng isang lungsod ay lumitaw sa katotohanan, paano siya pakakawala ng mga mamamahayag? Ang hype at chismis ay sapat na upang gawing matinding benta ang paksang ito ng balita. Nakaramdam ng puot si Justin, wala siyang ideya kung aling blabbermouth ang pumipilit sa kanya na sumikat. Nang si Justin ay nanlumos sa kung ano ang dapat niyang gawin, ang dalawang kamera sa harap ay gumawa ng mga sumasabog na tunog, nagbuga ng puting usok, at ihip. Bago pa makapag-react ang mga reporters, parang chain reaction ang nangyari, at ang mga kamera na hawak ng ibang reporter ay naglabas ng chain of cracking sounds, at naging junk ang lahat. Para silang pinasabog ng time bomb. Nang makakita ng pagkakataon, agad na tumakbo si Justin palayo, at sa kanyang bilis ay natural na hindi siya mahuli ng mga reporter. Ang mga reporter ay natakot lahat. Anong nangyayari? Kumuha lang kami ng ilang litrato at video, paanong sumabog lahat ng gamit namin. Ang nakakapagtaka pa ay ang lahat ng kanilang memory card sa kanilang mga recording device ay nawasak din. Dahil sa pagiging mahiwaga ng bagay na ito, nagkatinginan ang mga reporter na may pagkadismaya. Pagkatapos tumakbo mula sa pinangyarihan, mabilis na tumalikod si Justin sa maliliit na eskinita sa malapit. Naghabi siya ng kaunti sa mga kalye, nakarating siya sa isang liblib na kiosk ng pahayagan. Sa gilid ng kiosk ng pahayagan, isang babaeng nakasuot ng salaming pang-araw ang nakaupo sa isang upuan na karaniwang makikita sa mga kafe. May hawak siyang dyaryo sa kanyang mga kamay at tahimik na nagbabasa.
Umupo si Justin sa tapat ng babae, nakahinga ng maluwag, pagkatapos ay nakangiting sinabi, hindi ko akalain na ang mga diskarte ng nakatagong armas ng Dawson sect ay makakagawa ng mga ganoong bagay, mas mahusay pa sila kaysa sa mga bala. Nawasak ang kanilang mga kagamitan ngunit hindi nila alam kung paano ito nangyari. Kung gusto mong sumikat, maaari kong hayaan ang mga reporter na pumunta para kunan ka muli. Inilapag ni Flower Rain ang pahayagan sa kanyang mga kamay at tinitigan si Justin. Mabilis na ikinaway ni Justin ang kanyang kamay, huwag na, Jess, nagbibiro lang ako at wala akong ibang ibig sabihin. Seryoso kayong magkapatid, kung wala kayong sense of humor, kapag may boyfriend kayo in the future, baka mapagod ang lalaking iyon hanggang sa mamatay. Isang malamig na kislap ang bumungad sa mga mata ni Karen na nasa likod ng salaming pang-araw, hindi kita matatalo, ngunit hindi ibig sabihin na mabubuli mo ako. She! Huminga ng mabagal at malalim si Justin, at awkward na tumawa, Miss Flower Rain, masyadong seryoso ang iyong mga salita, nagpapasalamat ako sa iyong pagtulong sa akin. Hindi ka ba naiinis na alam namin ang kinaroroonan mo? Ako, pero kung tutuusin, kapag may pakinabang dapat may lugi. Kung ako ang nasa posisyon mo, hindi ko hahayaang umikot ang isang gumagalaw na bomba. Natatawang sabi ni Justin. Tumango si Karen, pagkatapos ay sinabi, hindi ka bomba, isa kang nuclear warhead. Napaawang ang bibig ni Justin, mukhang may sense of humor ka rin, pero medyo malamig ang biro na ito. Nagsasabi ako ng totoo. Sinabi ni Karen sa isang mahigpit na paraan, kanina noong naglalakad ako patungo sa bulwagan ng bangko, sinadya kong ginamit ang pamamaraan ng chinggang ng aking sekta, ngunit natuklasan mo pa rin ako. Talagang hindi ko maintindihan kung bakit, malinaw na ginawa ko ang isang perpektong trabaho sa pagtatago ng aking presensya. Tip ni Master, Chinggang, aka Light Skill, ang ginagamit ng mga martial practitioner para labanan ang gravity, tulad ng sa mga wuxia film na iyon kapag tumuntong sila sa hangin at nagsimulang lumipad, o tumalon mula sa puno patungo sa puno, o tumatakbo sa ibabaw ng tubig. Ngumisi si Justin sa loob. Kaya ito ay dahil ang Chinggang ipinagmamalaki ng sisiw na ito ay nakita sa pamamagitan ng naglagay sa kanya ng masamang kalooban, gusto mo bang turuan kita kung paano tunay na itago ang iyong presensya? Payag ka ba? Pinipigilan ni Flower Rain ang kanyang pananabik habang nagsasalita. Hindi ako. Kung tuturuan kita, paano ako magiging masama? Kinindatan siya ni Justin. 2 beses nang tinukso si Flower Rain, at naging masama ang ekspresyon ng mukha niya. Tumayo siya at naglakad palayo. Nang makita ang malamig na kagandahang ito na nagpapakita ng isang nalulumbay na ekspresyon ay nagbigay kay Justin ng ilang masamang kasiyahan. Kumaway siya sa kanya at sinabing, CEO. Kinaumagahan, gusto niyang mag-withdraw ng pera at nauwi sa pagnanakaw sa bangko. Naramdaman ni Justin na medyo malas siya ngayon, at nagplanong bumalik muna sa kumpanya dahil malapit na ang tanghalian. Pero pagkatayo niya sa kinauupuan niya, tumunog ang phone niya na nasa bulsa niya. Inilabas niya iyon at nakita niyang si Yuna ang tumawag. Kahapon, nakipagtalo lang siya kay Marian sa bahay, at naisip ni Justin na gusto lang siyang pakalmean ni Yuna. Dahil siya ay isang mapagmalasakit na senior, hindi niya maaaring baliwalain ang tawag na ito, kaya mabilis niya itong sinagot. Young Master, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba kahit saan? Nang matapos ang tawag, nagtanong si Yuna. Natigilan si Justin, Wang Ma, medyo mabagal magsalita. Ano ang ibig mong sabihin ng nasaktan? Kanina, pinalabas sa telebisyon ang live broadcast ng bank robbery, parang kasama ka. Nakauwi na kami ni Miss, at nakita ko ito sa telebisyon. Bahagyang bumagal ang pagsasalita ni Yuna nang mapagtanto niyang maayos si Justin, at gumaan ang pakiramdam. Ano ang posibleng mangyari sa akin, hindi ba't ayos lang ako? Naaliw si Justin. Biglang sumingit si Yuna, nako, Young Master. Nakita ni Miss ang balitang iyon at nagmamadaling nagmaneho palabas para hanapin ka, I guess that she's on the way now. Nasa bangko ka pa ba? Siguraduhin mong mahahanap ka ni Miss, mukhang nag-aalala talaga siya. Nagmamaneho si Marian sa bangko para hanapin ako. Hindi ba marunong tumawag ang sisiw na ito?
Nagulat si Justin. Nakuha ko. Yuna, tatawagan ko siya ngayon. Sige, ibababa ko na ang tawag. Masayang sabi ni Yuna. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, bubuksan na sana ni Justin ang pahina ng mga kontak para hanapin ang numero ni Marian, ngunit isang problema na maaaring magpasakit sa kanyang bituka ay lumitaw. Naubusan ng battery ang phone niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.